Sa gitna ng mataong lungsod ng Maynila, sa hanay ng mga nagkakagulong tindahan sa kahabaan ng Quirino Avenue, nakatayo ang isang maliit na kainan ng batchoy na ang pangalan ay kilala sa buong lugar. Tinawag ito ng mga residente bilang Aling Nena's Batchoy. Wala itong kapansin-pansing karatula, tanging isang kupas na kahoy na nakasabit sa ilalim ng mababang bubong. Ang ilan sa mga plastik na upuan at mesa ay maluwag na at may mga bakbak. Ngunit bawat umaga, ito ay laging puno. Sabi ng mga tao, iba raw ang lasa ng batchoy dito. Ang sabaw ng karne ay malasa at nakakatakam. Samantala, ang paa ng baboy ay niluluto hanggang sa lumambot. Konting hawak lang ng tinidor, tila humihiwalay na ito sa buto. Nang umagang iyon, nang alas 3 pa lang ng umaga, 3 estudyante mula sa Polytechnic University of the Philippines ang pumasok. Siksikan na ang kainan. Kinailangan nilang sumiksik sa isang maliit na mesa sa sulok. Pareho silang umorder ng batchoy na may paa ng baboy. Nang dumating ang mga mangkok, umuusok ng makapal. Kumalat ang aroma, nagpapagutom. Ang maputlang kulay ng mga hiwa ng paa ng baboy, nakaiba sa kulay kape na sabaw, ay nagpapatili sa lahat ng humanga. Isang estudyante ang mabilis na kumuha ng isang piraso ng karne, kinagat ito, at pagkatapos ay ngumiti ng malaki. Iba sa ibang lugar. Ang karne ay mataba ngunit malambot, tunaw agad sa bibig. Ngunit si John, isang binata mula sa Maynila na ang pamilya ay nag-aalaga ng baboy at baka mula pagkabata, ay hindi ngumiti. Sanay siya sa amoy ng sariwang karne. Pagkagat niya ng isang piraso ng paa, isang kilabot ang sumingit sa kanya. Ang nasa bibig niya ay masyadong malambot sa kakaibang paraan. May bakas pa nga ng bahagyang amoy lansa. Nag-iwan ng mahirap ipaliwanag na pagkadismaya, ibinaba ni John ang kanyang tinidor. Parang hindi ito karne ng baboy, bulong niya. Nagulat ang dalawa niyang kaibigan. Akala nila ay masyadong maselan si John, ngumiti ang estudyante. Masyado kang nag-iisip. Talaga lang malambot ang luto ni Aling Nena. Pinili ni John na manahimik. Uminom siya ng maraming baso ng iced tea. Ngunit ang bara sa kanyang lalamunan ay hindi nawala. Sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumaki ang pagkabalisa. Hindi lang si John, ilang iba pang mga customer ang nagbulungan din tungkol sa kakaibang amoy ng karne. May naghinala na ito ay karne ng matandang babaeng hayop na nilaga ng matagal. Ang iba naman ay naghula na ito ay murang import na karne na mababa ang kalidad. Lahat ay mga chismis lang, walang ebidensya. Araw-araw, daan-daang mangkok pa rin ang nabibili, at patuloy pa rin ang mga bulungan na kahina-hinala. Ang nagpapakapal ng mga bulungan ay ang ugali ni Aling Nena, 52 taong gulang, ang may-ari, na halos hindi nakikitang bumili ng paa ng baboy sa palengke. Matapang na nagpatunay ang mga tindera sa palengke ng Maynila. Mabenta ang kainan niya. Kung hindi siya namimili dito, saan galing ang mga paninda niya? Ilang tao ang nagtanong mismo sa kanya. Ngumiti lang siya at sumagot ng maikli, may suki ako sa Katayan. Direktang inihahatid nila sa lugar. Tunog makatuwiran ang sagot na yon. Ngunit walang sinuman ang nakakita ng sasakyan mula sa Katayan na humihinto sa tanghali. Sa halip, sabi ng mga kapitbahay sa tahimik na gabi. Madalas may isang maliit na pick-up na humihinto sa harap ng kainan. May nakikitang ilang anino na nagdadala ng malalaking styrofoam box sa loob. Pagkatapos ay mabilis silang nawawala ng walang ingay. Isang lola na nakatira sa tabi ng kainan ang nagkwento, may mga gabi akong naririnig ang tunog ng mabibigat na kahon na kinakaladkad. Tapos, walang naririnig na tunog ng baboy, walang manok, tanging ilaw lang ng flashlight na kumikislap sa kusina. Ang serye ng mga detalye na yon, kasama ang masamang lasa sa bibig ni John kaninang umaga, ay naging pagdududa. Isang kainan ng batchoy na karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ay ngayon ay nagpapakita ng malungkot na kulay. Nagsimula nang magtanungan ang mga tao. Ano ba talaga ang karneng napakalambot sa mangkok ng batchoy na yon, Aling Nena? Ang babae sa likod ng kainan ng batchoy na nagdulot ng libu-libong hinala ay isang kilalang tao sa maliit na eskinita ng Quirino Avenue. Sa taong ito, siya ay 52 taong gulang, payat, maliit, at may kulay kape na balat. Ang kanyang mukha ay kulubot na tila mas matanda sa kanyang edad. Ang kanyang asawa ay namatay dahil sa aksidente sa trabaho nang siya ay lampas 30 pa lang. Naiwan siya ng isang anak na lalaki na nag-aaral pa.
Mula noon, binuhat niya ang pasanin mag-isa, nagbukas ng maliit na kainan ng batchoy, at dahan-dahang lumaki ito upang maging isang mataong kainan sa kapitbahayan. Madalas siyang tawagin na masipag na babae na buong buhay ay nag-alaga ng anak. Ngunit ang pagpupunyagi na iyon ay sinamahan ng kakaibang ugali ni Aling Nena. Siya ay napakapribado. Bihira siyang makisalamuha sa mga kapitbahay. Halos hindi siya dumadalo sa mga pagdiriwang sa komunidad. Kung may pagpupulong ang mga residente, madalas ay nagpapasabi lang siya ng bati. Ang dahilan niya ay abala sa kainan. Kapag kinakausap, umingiti lang siya ng tipid. Ang kanyang pagiging mapag-isa ay nagpapadama sa mga tao ng awa at pagpapanatili ng distansya. Ang kanyang kainan ay nagbubuka sa umaga mula alas 6 hanggang bago mag-alas 10, karaniwang ubos na ang paninda. Sa halip na isara at magpahinga, ikinukulong niya ang kusina ng mahigpit hanggang hating gabi. Maraming kapitbahay ang naniniwala na madalas naririnig ang malalakas na ingay bandang 1:00 o alas 2 ng madaling araw. Tunog ng mabibigat na kahon na nagbabangga. Tunog ng mga kutsilyo at gunting na nagbabanggaan. Maging ang agos ng tubig na bumubuhos ng malakas, na tila naghuhugas ng maraming bagay. Isang lalaki na nakatira sa tapat ng kainan ang nagsabi, "Sigurado, ilang beses ko nang nakita ang ilaw ng flashlight na kumikislap sa kusina." Madilim ang gabi, ngunit ang ilaw sa kusina ay malabo. Ang bagay na ito ay nagpapakaba sa maraming tao kung ano ang ginagawa ni Aling Nena sa kusina sa mga oras na yon. Sinabi ng mga serbidor na ang trabaho nila ay simple lang, maglinis ng mesa, maghatid ng order, at maghugas ng pinggan. Lubos silang pinagbabawalan na pumasok sa likod ng kusina. Kung may gustong pumasok, agad itong pinipigilan ni Aling Nena. "Huwag, ako ang bahala sa bahaging iyon. Magtrabaho lang kayo sa harap." Minsan, isang bagong empleyado ang nagtaka, "Aling Nena, bakit hindi tayo magdagdag ng kusinero para mas madali ang trabaho?" Tumingin ng matalim si Aling Nena. Matigas ang kanyang boses. "Hindi na kailangan. Ang pagluluto ay dapat sa aking sariling kamay. Hindi ito maaaring palitan." Ang sagot na iyon ay nagdulot ng takot. Isang payat na babae ang kayang bumalik sa lahat ng mabibigat na trabaho mula sa paghahanda hanggang sa pagluluto. Samantalang ang kainan ay nagbebenta ng daan-daang mangkok araw-araw. Ang pinagmulan ng paa ng baboy. Ipinipilit ng mga tindera sa palengke ng Maynila na hindi nila kailanman nakita si Aling Nena na kumukuha ng paninda sa kanila. Isang batikang tindero ng karne ang mapait na tumawa. 20 taon na akong nagtitinda dito. Lahat ng kainan ay siguradong dadaan sa akin. Si Aling Nena lang ang hindi kailanman lumalabas. Saan galing ang napakaraming paa ng baboy niya? Sa tuwing tinatanong, sumasagot lang siya ng malabo, "May suki ako sa Katayan na direktang naghahatid. Kaya hindi na kailangan mag-abala." Samantalang alam ng mga tao sa palengke. Ang opisyal na supply mula sa Katayan ay laging may dokumento at may malinaw na schedule ng paghahatid. Paanong magiging malabo ang lahat? Lalong lumapot ang mga tsismis. May nagsasabing kumukuha siya ng iligal na paninda para makatipid sa gastos. Mayroon ding naniniwala na mayroon siyang lihim na resipe na nagpapakabit sa mga customer. Ang pagiging pribado ni Aling Nena, na sinamahan ng mga abnormal na palatandaan, ay nagpakababalaghan sa kainan ng batchoy. Sa labas, mukha itong ordinaryong kainan. Ngunit sa likod nito, mayroong madilim na bagay na nagpapangilabot sa mga nakakaramdam. Ang tanong na bumabagabag sa komunidad ay lalong lumalakas, ano ang itinago ni Aling Nena sa kusina? Sa mga abalang umaga, nakikita lang siya ng mga customer na mabilis na nag-asikaso ng sabaw. Mabilis na naglalagay ng batchoy sa mangkok. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan inihanda ang mga paa ng baboy. Ngunit, ang mga tindera sa palengke ng Maynila ay nagsimula ng magsalita. Isang matandang tindero ng karne ang nagalit. Ang liit lang ng kainan na yan ay nakakabenta ng daan-daang mangkok araw-araw, ngunit hindi kailanman nakikitang kumukuha ng paa ng baboy. Hindi ito normal. Nagdugtong ang iba, tama. Kahit maliit na kainan ay kumukuha pa rin ng sangkap araw-araw. Saan niya nakukuha ang ganoon karaming? Ang tanong na iyon ay nanatiling walang sagot. Lumaki ang pagtataka. Hanggang isang gabi, ilang kapitbahay ang nagkataong nakasaksi ng kakaibang eksena, isang puting pick-up ang huminto sa harap ng kainan.
Walang anumang senyales, dalawang lalaking malalaki ang katawan ang bumaba, mabilis na nagkarga ng malalaking styrofoam box sa loob. Nakatayo si Aling Nena sa pinto, pumirma sa isang papel, at pagkatapos ay isinara ng malakas ang pinto. Lahat ay nangyari sa loob ng mas mababa sa 1-0 minuto. Nang ang kalsada ay lulong sa dilim, ang lalaki na nakatira sa kabilang kalsada ay nagkwento, "Nakaupo ako sa terasa, humihinga ng hangin, kitang-kita ko ang dalawang lalaking nagbubuhat ng napakabigat na kahon. Ngunit, walang tunog ng hayop at walang amoy ng sariwang karne. Ang kahon ay mahigpit na nakabalot ng tape. Mabilis na kumalat ang balita. May nagbulungan na nagpapadaan siya ng illegal na frozen na karne. Mayroon ding naghinala na ipinagbabawal na paninda. Kaya naman hating gabi ang paghahatid. Lalo pang lumakas ang hinala dahil madalas nakabukas ang ilaw sa kusina hanggang gabi. Hindi bihira na marinig ng mga residente ang tunog ng gulok na humihiwa. Kumukulo ang mga kaldero sa hating gabi. Na tila nagluluto siya ng maramihan, ngunit sa umaga ay iyon pa rin ang binibenta ng kainan. Isang babaeng nagtitinda ng kape malapit doon ang nagkwento, "May araw na maaga akong nagbubukas. 3:00 ay nakaupo na ako sa tabi ng kalsada. Nakita ko ang pick-up na humihinto sa harap ng kainan ni Aling Nena. Pagkatapos ay nakita ko ang ilang ginamit na styrofoam box na naiwan sa loob. Nang buksan, karton at plastic bag lang ang laman na may bakas ng malagkit na bagay. Nang oras na yon, kinilabutan ako. Ang mga detalyeng ito, na walang matibay na ebidensya, ay sapat upang gawing sentro ng tsismis ang kainan ng Batchoy. Nagsimula nang maging maingat ang mga tao kapag kumakain doon. Mayroong piniling umiwas, takot sa masamang mangyari. Mayroon ding naglakas loob. Ang dahilan, mahalaga ay masarap at mura. Samantala, si Aling Nena ay nanatili sa kanyang lumang ugali, kakaunti ang salita, nakatuon sa pagluluto at pagbebenta. Sa tuwing tinatanong tungkol sa supply ng sangkap, umiiwas siya na may mapait na ngiti sa kanyang payat na mukha. Araw-araw, ang pinagmulan ng paa ng baboy sa kanyang batchoy ay naging isang madilim na misteryo. At lahat ay sumabog nang magpasya ang isang customer na hindi na manahimik. Isang mainit na tanghali, nang matapos na ang paglilinis sa kainan, nakaupo si Aling Nena at nagbibilang ng pera. Samantala, sa malayong sulok, isang estudyante pa rin ang nakaupo at naghihintay. Ayon si John John. Ang binata na dating naghinala sa hiwa ng paa ng baboy sa mangkok ng batchoy. Ang tingin ng kanyang mga mata ngayon ay hindi kuryosidad, kundi pag-ingat. Sa tabi ni John John ay ang kanyang kaibigan na si Rico, isang estudyante ng medisina na nag-o-OJT sa ospital ng probinsya. Lumapit si John John. "Rico, ilang beses na akong kumain dito. Kakaiba ang karneng ito. Tingnan mo. Totoo ba itong karne ng baboy?" Nag-alinlangan si Rico sandali, ngunit sa huli ay kumuha ng isang piraso ng paa mula sa natirang mangkok na sadyang iniwan ni John John, dahan-dahan siyang umunguya. Namutla ang kanyang mukha sa kanyang siyentipikong instinto. Nahuli ni Rico ang abnormalidad, ang kalambutan nito ay hindi natural. Iba ang istruktura ng hibla nito. Ibinaba niya ang kanyang tinidor, ibinaba ang boses. "Hindi ito baboy. Hindi ko pa sigurado pero parang tao." Ang pangungusap na iyon ay tumusok na parang tinik sa tainga ni John John, nagtinginan sila. Kahit hindi pa nila masiguro, nauunawaan nilang dalawa na hindi sila dapat manahimik. Pagkatapos mag-usap, nagpasya silang magsulat ng ulat sa Manila Police District kinabukasan. Ipinadala ang liham. Sa ulat, isinulat ni John John at Rico ang mga detalye ng kanilang karanasan sa pagkain, kasama ang hinala sa kainan na hindi kailanman kumukuha ng paa ng baboy sa palengke. Sa simula, nag-alinlangan ang duty officer. Ang kwento ng batchoy na may sangkap na tao ay tila masyadong mahirap paniwalaan. Ngunit dahil mayroon ng ilang reklamo tungkol sa anomalya sa kainan ni Aling Nena, agad na ipinasa ang ulat sa unit ng kriminalidad sa Philippine National Police, National Capital Region Police Office, kay Chief Inspector Leo Torres. Naalala ng investigador nang basahin ang ulat. "Akala ko baka chismis lang ito, ngunit habang sinisiyasat, hindi simple ang mga pahiwatig. Isang kainan na nagbebenta ng daan-daang mangkok araw-araw nang walang malinaw na pinagmulan ng supply ay tanda ng kaguluhan. Mula noon, lihim na nagbantay ang mga otoridad. Sa umaga, nagpanggap ang mga miyembro bilang mga customer na nagtatala ng kakaibang lasa ng karne.
Sa gabi, nagsasagawa sila ng obserbasyon sa paligid ng kainan. Tama nga, pagkatapos lamang ng ilang araw, bandang 2:00 ng madaling araw, muling lumabas ang puting pick-up at huminto sa harap ng kainan. Dalawang lalaki ang nagbaba ng malalaking kahon. Lumabas si Aling Nena, pumirma sa papel, at pagkatapos ay mabilis na ikinulong ang pinto. Lahat ay naitala ng team ng mga nagbabantay. Kinabukasan, ipinatawag ng investigador si John at Rico para sa detalyadong panayam. Iginigit ni Rico, sa aking kaalaman sa medisina, masasabi kong hindi iyon baboy. Ngunit upang mapatunayan, kailangan ng forensic test. Ang impormasyong ito ay nagdulot sa pinuno ng Satres-Crime na agad magpasya ng biglaang paghahalughog. Bago kumilos, pinanatili nilang lubos na lihim. Kung kumalat, maaaring itago ni Aling Nena ang mga ebidensya. Dumating ang araw ng pagpapasya. Nang umagang iyon, nang nagsisimula ng bumaba ang bilang ng mga customer, at mayroon pa ring ilang mangkok ng batchoy sa mesa, nagsalita ang mga opisyal at binasa ang warrant of search. Agad na nagkagulo ang lugar. Napatulala si Aling Nena. Ang mga styrofoam box sa kusina ay nagsimulang mabuksan, na nagpapakita ng nakakatakot na lihim na handang ilantad. Nang umagang iyon, ang kapaligiran sa kainan ay karaniwan, tunog ng kutsara, tunog ng mga customer na sumisimsim, tunog ng mga sasakyan sa kalsada. Si Aling Nena, tulad ng ibang araw, ay nakatayo sa likod ng kumukulong kaldero ng sabaw. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagluluto. Ngunit lahat ay naputol ng mga mabilis na hakbang. Isang grupo ng mga nakasibil na uniforme ang biglang lumabas. Sinundan ng forensic identification team at mga opisyal ng barangay. Isang opisyal ang nagsabi ng matigas, kami ay mula sa mga otoridad na nagpapatupad ng batas, na may kagyat na warrant of search. Mangyaring makipagtulungan kayo, Aling Nena. Nagulantang ang kainan. Maraming customer ang hindi pa nakakababa ng kanilang mga tinidor. Agad na namutla ang kanilang mga mukha. Naging estatwa si Aling Nena. Nahulog ang sandok sa kaldero. Nagtilansik ang sabaw. Nagutal siya, wala akong ginagawang masama. Ngunit malinaw na ang utos. Agad na naglagay ng boundary line ang mga opisyal, pinapalabas ang mga customer. Nagtipon-tipon ang mga residente sa paligid. Nagbulungan. Sinimulan ang team ng inspeksyon na suriin ang likod ng kusina. Ang lugar na hindi kailanman pinayagan na pasukan ng sinuman. Pagkabukas ng kahoy na pinto, umalingasaw ang amoy lansa na nagpilit sa lahat na takpan ang kanilang mga ilong. Sa loob ng kusina, masyadong malinis ang pagkakayos. Makintab ang mga kagamitan sa pagluluto. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang malaking freezer na nakakabit sa dingding. Ang pinto nito ay nakakandado ng bakal na padlock na tila may pinoprotektahan. Nang pilit na buksan ang kandado, ang tanawin sa loob ay nagpakilabot sa maraming tao. Mahigpit na nakatali ang mga puting plastic bag, nakasalansan ng patong-patong. Isang forensic officer ang naghiwa ng isang bag, nakita ang mga piraso ng madilim na karne, napakalambot, na ang hugis ay hindi kahawig ng baboy, kambing o manok. Naging bingi ang hangin sa silid. Dahan-dahan umiling ang isang opisyal. Hindi ito ordinaryong karne ng hayop. Bukod sa freezer, natagpuan din ang 3 malalaking styrofoam box na nakasandal sa sulok. Ang isa sa mga ito ay basa pa ng malabong likido. Nang buksan, ang laman ay pinaghalong giniling na karne at maliliit na buto at mga punit-punit na tela. Ang tanawin na iyon ay nagpakagulat sa forensic team. Bawat ebidensya ay naitala at sinalyuhan. Maingat silang nagtrabaho. Ang sample ng karne ay dinala para sa emergency test sa Forensic Center ng Philippine National Police, (PNP). Ilang oras pagkatapos, ang paunang resulta ay nagpagimbal sa lahat. Ang ilan sa karne ay kinilala na mula sa katawan ng tao. Mabilis na kumalat ang balita. Lalo pang umingay ang mga tao sa harap ng kainan. Marami ang nanginginig sa pag-iisip na sila ay kumain doon. Isang babae ang sumigaw, "Aray, kumain lang ako dito noong nakaraang linggo." Si Aling Nena ay dinala sa istasyon ng pulisya. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi. "Sir, hindi ko alam, niloko ako ng naghatid." Nauutal niyang sinabi, ngunit ang mga ebidensya mula sa kusina ay napakalinaw na. Isang nakakatakot na katotohanan na hindi kailanman inakala ng mga residente ng Maynila ang unti-unting nabunyag. Nagdulot ito ng kolektibong takot.
Sa Manila Police District, nakaupo si Aling Nena na nakayuko. Payat ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa harap niya ay nakaupo ang investigador mula sa Philippine National Police, National Capital Region Police Office. Sa mesa ay nakasalansan ng maayos ang mga dokumento ng pagkuha ng ebidensya. Bawat pahina ay parang kutsilyo na tumutusok sa isip ng babae na dating kilala bilang mabait. Sa simula, pinilit ni Aling Nena na itanggi ang lahat. Inamin niyang bumibili lang siya ng karne mula sa suki at hindi niya alam ang pinagmulan nito. Kalmadong ipinakita ng investigador ang resulta ng test. Ang ilang sample sa freezer ay may ini na tugma sa mga nawawalang tao sa lugar na ito kamakailan. Agad na naging tahimik ang interrogation room. Natulala si Aling Nena. Tumulo ang pawis sa kanyang sentido. Pagkatapos ng maraming oras ng pagtatalo, sa huli ay humikbi siya. Ang kanyang boses ay naging paos. Alam ko. Ngunit wala na akong ibang paraan. Nagkwento siya. Mga 2 taon na ang nakalipas, nalugi ang kanyang negosyo. Nabaon siya sa utang. Isang grupo ng hindi kilalang tao ang lumapit, nag-alok ng espesyal na sangkap, sa murang halaga, na ginagarantiya ang kalidad. Sinabi nilang ipikit lang ang mga mata at ipagpatuloy ang pagluluto. Kaya niyang bayaran ang utang at iligtas ang kainan. Sa simula, natakot si Aling Nena at tumanggi. Ngunit pagkatapos ng banta at nang biglang dumating ang pakete ng mga paninda sa kainan, napilitan siyang sumunod. Nagtanong ang investigador, alam niyo ba kung anong klaseng karne yon? Yumuko siya. Halos hindi na marinig ang kanyang boses. Alam kong hindi yon baboy. Sa unang beses na nagluto ako, ang amoy lansa ay kumapit sa kusina. Ngunit patuloy na pinuri ng mga customer. Patuloy na dumami. Ang aking takot ay unti-unting natakpan ng pera. Ayon sa kanyang pag-amin, regular na nagpapadala ng sangkap ang grupo hating gabi. Mahigpit nilang ipinagbabawal na ilabas ang anumang impormasyon, kung lalaban, banta nila na si Aling Nena ang susunod na sangkap. Sa takot, patuloy siyang nagluluto ng balisa at binabagabag ng pakiramdam ng pagkakasala. Ilang beses niyang gustong huminto, ngunit ang malaking utang at ang pressure ng negosyo ay humila sa kanya ng mas malalim. Nagdagdag ang isang forensic officer, sa styrofoam box sa kainan ay mayroong bakas ng punit-punit na damit at telang may mansa. Nagpapahiwatig na ang biktima ay hindi lamang pinutol, kundi malupit na tinanggalan ng laman. Ang detalyeng iyon ay nagpakatakot sa pag-amin ni Aling Nena. Tahimik ang silid nang tapusin niya ang kanyang pag-amin. Nagkamali ako. Nagsimula ang lahat sa kasakiman at takot. Hindi ako naglakas loob na labanan sila. At sa huli, naging kasabwat ako sa krimen. Nanginginig ang mga taong naroroon. Isang babae na dating itinuturing na modelo ng kasipagan ay ngayon ang sentro ng pinakanakakatakot na kaso na nangyari sa lungsod na ito. Minadali ang kaso, nagsimula nang magbalita ang media. Nagkagulo ang publiko. Nataranta ang mga residente ng Maynila. Marami ang umaming kumain sa kainan na yon at ngayon ay nabubuhay sa trauma na hindi nawawala. Ang kasong ito ay hindi natapos sa pagbubunyag ng lihim ng kainan ng Batchoy. Sa halip, nagbukas ito ng serye ng mga bagong tanong. Sino ba talaga ang grupo sa likod ng paghahatid sa hating gabi at gaano karaming ibang lugar ang naging daanan ng espesyal na sangkap na iyon? Ang tanong na iyon ay patuloy na nananatiling walang sagot. Ang petsa ng paglilitis para kay Aling Nena ay itinakda sa simula ng buwan sa Manila Regional Trial Court. Mula pa madaling araw, daan-daang residente ang nagtipon-tipon sa harap ng gusali ng hukuman. Gustong saksihan mismo ang katapusan ng kasong nagpagimbal sa lungsod na ito. Naglagay ng harang ang kapulisan at pinahigpitan ang seguridad upang hindi kumilos ng lampas sa kontrol ang mga tao. Sa silid hukuman, lumabas si Aling Nena na may namumutla at payat na mukha. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa harap ng tiyan. Suot niya ang berdeng uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga puting buhok ay nakakalat, na halos takpan ang kalahati ng kanyang mukha. Ang figura ng masipag na babae na dating nakatayo sa likod ng kumukulong kaldero ng Batchoy tuwing umaga ay nawala na. Ang natira ay ang akusado sa nakakatakot na kaso. Ang isinulat ng tagausig ay halos 1 oras. Isa-isa, isinalaysay ang mga detalye ng investigasyon. Paano nakipagsabuatan si Aling Nena sa isang kriminal na grupo? Tumatanggap ng mga styrofoam box sa hating gabi,
at pagkatapos ay ginagamit ang sangkap na yon sa kainan, na yumuyurak sa dangal at buhay ng tao. Bawat pangungusap ay lumabas na parang kutsilyo na humihiwa sa tainga ng mga naroroon. Hindi kakaunti ang humikbi. Ilang pamilya ng mga nawawalang biktima ay nawalan pa nga ng malay nang marinig ang resulta ng DNA test. Iginigiit ng kinatawan ng prosekusyon na ang kilos ng akusado ay hindi lamang lumalabag sa batas, kundi sumasalungat din sa moralidad ng lipunan, nagdudulot ng takot, at malubhang sumisira sa tiwala ng publiko. Nang dumating ang turno ng pagtatanong sa akusado, nauutal si Aling Nena. Nanginginig ang kanyang boses. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, sinisisi ang takot at kasakiman na nagtakip sa kanyang puso. Sinabi niyang handa siyang harapin ang lahat ng kahihinatnan, tanging humihingi ng awa na ang kanyang anak na lalaki na walang alam ay hindi rin madamay sa kahihiyan. Naging tahimik ang silid hukuman hanggang sa may isang boses mula sa upuan ng pamilya ng biktima ang pumutol sa katahimikan. Paano kami makakapagpatawad? Alam niyo ba kung paano kami nabuhay sa lahat ng ito? Naging tensyonado ang kapaligiran. Pinatunog ng hukom ang kanyang gavel, pinakalma ang sitwasyon, at nagpatuloy ang paglilitis. Pagkatapos ng mahabang debate, binasa ng korte ang hatol, si Aling Nena ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong para sa pagpatay at paglapastangan sa bangkay. Nagkagulo ang silid hukuman. Mayroong huminga ng malalim na pakiramdam ay natupad ang katarungan. Mayroon ding binabagabag pa rin ng takot. Agad na kumalat ang balita ng hatol sa media. Sunod-sunod na lumabas ang mga pamagat, kainan ng batsoy na may karne ng tao sa Maynila, may-ari sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang mga residente ay hindi agad nakalaya mula sa takot. Ang larawan ni Aling Nena na nakayuko sa upuan ng akusado ay agad na naging simbolo ng isa sa pinakanakakatakot na kaso sa lungsod na dating kilala bilang mapagpatuloy. Pagkatapos ng paglilitis, ang kainan ay giniba, ang kanyang bahay ay mahigpit na nakasara, ngunit sa tuwing dumadaan, kinikilabutan ang mga residente sa pag-alala sa kwento. Isang matandang tindero ang mahinang nagkomento, 10 taon na ako dito, hindi pa ako nakakita ng ganitong kabaliwan. Hanggang mamatay ako, mahirap kalimutan. Ang alinggaw ng pangyayari ay naging mahabang anino na bumabalot sa lungsod. Naging mas maingat ang mga tao kapag humihinto sa mga karinderya. Samantala, ang tanong tungkol sa grupong sumusuporta kay Aling Nena ay hindi pa rin nawawala. Ang kasong ito ay nagtapos nga sa mabigat na hatol, ngunit nag-iwan din ng babala. Minsan, sa likod ng pamilyar na pang-araw-araw na mukha, nakatago ang nakakatakot na katotohanan na hindi natin kailanman inakala. Nang isara ang paglilitis at dahan-dahang bumalik ang Maynila sa kanyang pang-araw-araw na ritmo. Ang sugat mula sa kaso ng kainan ng batsoy ay nanatiling markado. Hindi lang ito isang bangungot tungkol sa pangkalahatang pagkain na naging trahedya, kundi isang paalala rin tungkol sa halaga ng kasakiman at ang ating pananahimik sa harap ng pagkakamali. Isang babae na dating itinuturing na mabait at masipag ay sa huli ay nahulog sa landas ng krimen dahil sa utang at takot. Ito ay isang malinaw na patunay na kapag nawalan ng tiwala ang tao sa kabutihan, madali silang nagiging kasangkapan ng kadiliman at ang resulta ay hindi lamang sumisira sa kanilang sarili, kundi sumisira din sa komunidad. Ang kwentong ito ay tunog ng babala sa lipunan. Ang pinakamahalaga ay hindi lamang pera o tiyan, kundi ang kalinawan ng isip at tapang. Kung mayroong nagsalita ng mas maaga, marahil ay hindi umabot sa ganito kalayo ang trahedyang ito. Ngunit sa gitna ng dilim ng kaso, mayroon pa ring sinag ng liwanag mula sa mga ordinaryong tao tulad nina Junjun at Rico na pinili ang katotohanan sa halip na manahimik. Sila ay tumulong na pigilan ang krimen na halos magpatuloy. Nag-iwan sa atin hindi lamang ng takot, kundi isang mensahe, buhayin ang empasya. Makinig sa kapwa at magbantayan. Sa ganoong paraan lamang magiging sapat ang lakas ng komunidad upang pigilan ang krimen, at ang bawat simpleng handaan ay maaaring magbalik ng kapayapaan at kaligayahan.